Update sa tulong at assistance ng pamahalaan sa patuloy na naranasang habagat. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Si Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali din sa lahat na sumusubaybay ng iyong programa. Sec, update po muna tayo. Nasa ilang pamilya na po sa kabuuan ang apektado nitong habagat? At ilan na po sa kabuuan din ang bilang ng mga nasa evacuation centers? Kumusta po ang kanilang kalagayan at pangangailangan ngayon? Yes, Joshua, kaninang umaga nga po, iniulat Secretary Rex Gatchalian, Pangulong Marcos Jr., na nasa mahigit 384,000 na pamilya o ang katumbas niyan ay nasa mahigit 1.3 million na individual ang apektado ng nagdaang bagyong Luis at Maymay at dito nga pong southwest monsoon. Sa kasalukuyan, meron tayong 624 activated or open evacuation centers na kung saan merong mahigit 16,000 na pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 58,000 na katao na pansamantala nanunuluyan dyan sa mga evacuation centers. Samantala, meron namang mahigit 11,300 na pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 39,000 na katao na pansamantala naman nanunuluyan sa tirahan ng kanilang mga anak o mga kaibigan. Batay rin sa DROMIC report, meron kaming naitala na 367 damaged houses, of which 27 are totally damaged and 340 are partially damaged. And ito po ay ating pong tinutugunan batay na rin sa ating mandato na mag-augment ng resources ng mga local government units, Joshua. Okay. At mayroon ba po mga lugar na hanggang ngayon ay nangangailangan pa rin ng agarang rescue o relief assistance? Ano po ang pinakahamon na kinakaharap natin ng DSWD lalo na po sa pamamahagi ng assistance sa malalayo at lugar na lubog pa din sa baha? Although we understand na nakapreposition na po yung ating mga relief goods. Well, that's correct. Tamang nabanggit mo, Joshua, nakapreposition na ang goods ng DSWD. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 4.9 million family food packs ang nasa iba't ibang warehouses ng ating pong ahensya. And dahil nga po dyan ay natutugunan natin ng agaran yung pong mga request for augmentation support ng mga local government units. But tandaan po natin ng pagpapahatid ng mga goods na ito ay pangunahing tungkulin po ng lokal na pamahalaan. So kami naman po tiniyak namin na immediately ay nai-release namin yung mga request po ng mga local government units. But gaya rin ng nabanggit mo, nakapreposition na ito sa mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga warehouses. Kaya nga po wala tayong mga challenges na kinakaharap in terms of sending goods to our local partners because it's already on the ground. And gayon din po dahil sa maayos na koordinasyon ng DSWD with our local partners, ay mabilis at sapat yung ipapahatid natin na tulong. Alright. Sec, kumpirmahin lang po namin, itong nabanggit niyo po na nasa 11,300, around 11,000 plus families na katumbas ng 39,000 individuals na nasa labas po ng evacuation center at kasalukuyan nanunuluyan sa kanilang mga kaanak ay makakatanggap din po ng tulong. Tama po. Tama, Joshua, napapahatiran din natin sila despite the fact that they're residing, taking them. Dahil napakahalaga nung ating koordinasyon with the local government units, yung pag-monitor at pag-profile sa kanila using, of course, yung ating family access card during emergencies and disasters ay natatrack natin kung ano-ano na yung mga tulong na naipaabot sa kanila. Okay. It's good to hear po na tuloy-tuloy po ang koordinasyon ninyo sa mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon po, Asik, ano po yung mga lugar na pinakatututukan po natin sa ngayon? Actually, Joshua, lahat tinututukan, lahat ng parte o bahagi ng ating bansa ay tinututukan natin sapagkat nakita naman natin yung naging epekto ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at nito nga pong habagat. Karamihan o most part of the country have been affected by this weather system. But of course, we're giving particular attention doon sa mga naapektuhan, lalong-lalo na dito sa may bandang Luzon because of the high precipitation, saturated yung lupa at nag-cause nga ng matinding pagbabaha at landslides. And dyan po sa
din ng Cordillera Administrative Region na kung saan nga po ay nakakaranas pa rin ng pag-uulan, ay talagang nakatutok ang DSWD through our field office to ensure that immediate assistance is provided. Yan, nabanggit mo na, ASEC, yung mga pamilya na apektuhan po ng mga pagguho ng lupa. Hingi na rin po kami ng update. Kumusta na po ang mga assistance na naipahatid na po natin sa kanila? Well, Joshua, meron na tayong naipahatid na close to 1 million pesos sa mga pamilya na may mga namatay bunsod nga po ng landslides. And nagpapatuloy pa, no? That's why we expect these numbers to increase because aside from the financial assistance, we're also helping in terms of burial assistance and medical assistance. Kaya tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan so that appropriate interventions will still be provided. Okay. And ASEC, sakali po lumala pa po ang sitwasyon, wag naman sana, ano po ang contingency measures ng DSWD para po dito? Gaya ng nabanggit ko, Joshua, we have more than 4.9 million family food packs prepositioned across the country. Apart from that, we have more than 245,000 non-food items that's ready for distribution. Meron din tayo mga existing framework agreements and we could immediately draw down from those FAs or framework agreements kung kinakailangan na ma-complement yung mga goods na pinoproduce ng DSWD. But at present, our production hubs are in full operation. Nag-produce pa rin tayo ng mga family food packs. And likewise, our quick response teams are deployed in various parts of the country to assist local government units and augment their resources. Gayon din po, patuloy ang ugnayan ng DSWD, alinsunod na rin sa kautos ang Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na tiyakin na lahat ng kinakailangang preparasyon at pag-distribute ng tulong ay naisasagawa ng ating pong pamahalaan. Alright, at maaari nyo rin po, marahil may bahagi din sa amin, ASEC, nasa ilan po ang kabuuan ng deployment ng mga responders at DSWD personnel sa ngayon? Well, ating mga field offices ay may mga iba't ibang bilang ng mga quick response team members at karamihan nga sa kanila ay naka-deploy, naka-alerto ang ating pong mga ibang mga quick response team members at nagmo-monitor ng sitwasyon sa kanilang area of responsibilities. May dagdag ko rin lang Joshua, yung tulong na naipabot ng DSWD. As of 6 a.m. this morning ay umabot na po ng mahigit 39.3 million pesos. And of course, yan po ay binubuo ng mga family food packs na kung saan mahigit 54,000 family food packs na po yung nai-release natin. And in addition to that, ay nakapag-release na rin tayo ng mahigit 2,700 na ready-to-eat food boxes. Most of these were distributed to passengers na stranded sa iba't ibang mga pantalan. Meron na rin tayong nai-release na mga non-food items at gaya ng nabanggit ko, yung assistance under the assistance to individuals in crisis situation. Alright, panghuli na lamang, ASEC. We understand na abala din po kayo sa inyo pong pagtulong sa ating mga kababayan. Paalala nyo po sa mga pamilya na sa flood-prone at landslide-prone areas habang patuloy pa rin po ang pag-ulan, dulot ng habagat at maging sa ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers. That's correct, Joshua. We're on our way actually to Santa Maria, Bulacan para tignan yung sitwasyon ng ating pong mga kababayan na nasa evacuation centers and matiyak na yung kanilang pangangailangan ay agaran po natin na i-provide. We've deployed our mobile kitchen para makatulong sa hahain ng mainit na pagkain para sa ating mga internally displaced persons. In addition to that, of course, ay yung provision of food and non-food items. And later this afternoon, we'll also be visiting an evacuation center sa Kawit, Cavite. Ito lamang po ang lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan. Lagi po kayong makinig sa abiso ng inyong pong mga lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan po na magsagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin. Kasi yan po ay para sa inyong kaligtasan. Na hindi po kayo kinakailangang mag-alala sa inyong kakainin o gagamitin sapagkat nakahanda po ang DSWD na tugunan ng inyong mga pangangailangan. Malinaw din po ang naging direktiba ng Secretary ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong mga regional directors to coordinate with the local government units, ensure them of our immediate support,
And gayon din po, kapag may mga request, ay event natin agad at i-release immediately. So again, hindi nyo po kinakailangan na mag-alala sa inyo po mga kakakainin because DSWD is ready to provide augmentation support. On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Thank you, ASEC. Maraming salamat, Joshua.